Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is Mei Chang Ame from Japan, Kabayan Pisces. This reading is for you. Tignan natin ang iyong last week ng February 2026. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakatapaan ng puso ninyong mga comments. At sa mga nagpa-personal reading, marami pong salamat. Kung gusto nyo na energy nyo lang talaga ang gusto mong makuha, all the details is in description below para sa personal reading, general reading tayo Pisces. Kunin mo lang ang sayo at itapon ang hindi naman talaga sayo. Maaring vice versa. Energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo, nangyayari or mangyayari pala. Use your own intuition, lawakan nyo ang inyong isipan, ano man ang gender mo, ano man ang edad mo. Wala sa baraha ang kapalaran ng tao, nasa inyo pa rin ito. Gawin yung guide, yung mga warning na pwedeng lumabas. Hindi yun negative, warning yun para magkaroon din kayo ng idea kung mga bagay o sitwasyon na need to aware, change of decision, makatulong sa inyo o mga bagay o sitwasyon na pwedeng maiwasan. Pero kung gusto mo na positive reading lang, ang gusto mong marinig, hindi itong channel na ito ang para sa'yo. Tingnan muna natin, Pisces, no? Okay, you try to make it balance any situation into your life. Nando yung point na it's good naman kasi you always want to keep to fight to success any situation into your life, no? Nando yung mga point, yung mga bagay ka na yung mga imposible, ginagawa mo talagang posible. Nandun ka sa point na yun, ano, napaka very patient and giving mo sa mga bagay o sitwasyon mo na ginagawa this time. Handun yung mga bagay na nakikipagsapalaran ka talaga o may mga bagay ka na naiisip na gusto mong gawin this time. Either you're doing your fashion, you're taking a risk, o may mga project ako na nakikita sa'yo na unti-unti mong na-achieve or na-achieve mo naman. Handun kasi yung good news and achievements na nakikita ko sa'yo dito. Handun yung focusing or handun yung focusing mo at you know how to control sa mga bagay na gusto mong gawin sa buhay mo. Kumbaga, doon din yung confidence ano, sa nakikita ko sa'yo. May mga bagay ka na iniisip this time. No? Pwedeng nahadon ka sa point na hindi mo alam kung kakaliwa ka ba o kakanan. Kaya nagkakaroon ng nagiging mabagal yung mga decision making or mga something want to move na mga bagay o sitwasyon sa nakikita ko dito, nandun din yung point na may mga bagay na nakapagpapa-worrying sa'yo o nakakapagpabigay sa'yo ng stress, anxiety, depression sa iba. Nandun din yung point na pwedeng iba sa inyo is may mga napo-focus kayo sa mga nagaganap o mga nakaraang sitwasyon, may mga deep unhappiness situation ako na nakikita sa iyo. May mga bagay kasi na gusto mo ring i-improve, no, sa nakikita ko sa iyo dito. You giving hard work and effort sa nakikita ko sa iyo dito, pero parang nagkakaroon ka ng stressful situation. Yun ang nakikita ko sa iyo dito Andun din may mga bagay ka rin kasi na parang gusto mong gawin, may mga multiple task or multiple priorities kasi rin ako na nakikita sa iyo na gusto mong gawin into your life. Una-una lang, no, ang gawin mo. Okay, pagtapos ito naman, ito naman, ganun lang. Ang pinaka the best sa last. Always try to make it balance any situation into your life. No, ang nakikita ko sa iyo dito, focus lang and masabaan mo pa yung pasensya mo. Yun ang nakikita ko sa'yo dito. But also, there's a good news Kahit pa paano, may mga good news ako na nakikita sa'yo kasi andun din yung mga kasiyahan and successful, no, na nagaganap sa buhay mo. May mga tao ka na kakaroon ka ng connection sa iba or may mga paghingi ng tulong din ako na nakikita sa iyo. Yun. Pwedeng tutulungan mo or pwedeng makaka-receive ka sa kanila ng kung ano man yan or ikaw ang bibigay sa kanila ng tulong o magbibigay ng something sa kanila. Yun ang nakikita ko sa'yo dito. Actually, may tao na gusto mag-apology sa'yo, no? Dito sa sitwasyon. Gusto niya ng new beginning. Or maybe this is you also. Yun ang nakikita ko dito. Andun yung you're feeling emotion in some aspect of your life. Hindi ko lang alam why. Pero okay lang naman yan kasi nakikita ko lumalaban ka kahit paano. Nagpupursige ka, ibig sabihin. Tingnan natin. Pisces. 7, 4, 7, 27, 28, and 12. Leo, Cancer, Scorpio, Libra. Titingnan natin.
Okay. May mga sitwasyon ako na nakikita na iniisip mo. Parang you want to success in that situation. Sa nakikita ko sa ito, may mga bagay ka na pinag-iisipan this time na gusto mo rin i-transform, ganyan. Or sa iba sa inyo is may mga bagay ka na naghahanap ka ng mga information kung saan man yan. Yung may mga bagay ka na gusto mong panindigan or maybe there's a desire or may mga bagay ka na gusto mong actionan this time sa nakikita ko sa'yo dito. Ang gawin mo lang doon, you need to use your intellect. Yun ang pinaka-the best sa lahat. No? You need to use your intellect kung saan aspeto ng buhay mo na yan. Kaya siguro iba rin dito is nagkakaroon kayo ng feeling emotion this time or maybe may mga bagay o sitwasyon na nakapagpapahatak sa'yo from the past or nandun yung reflection from the past situation. Nasa bahay lang ba kayo? Or maaaring iba sa inyo nasa bahay lang ano o pwedeng nandun yung trabaho mo sa bahay lang o kaya mas gusto mo lang talaga sa bahay at mas komportable ka lang sa bahay. You're feeling drained in some aspect of your life, ang hindi ko lang alam why, but you're feeling drained, pwedeng pagod lang din yun ano, sa iba sa inyo, nakakaramdam ka ng pagod, na kailangan mo siguro mag-rest muna, or kung ano man, mag-meditate ka, but you need to relax or recharge kung nadidrain ka talaga, no, sa iba sa inyo. May mga documents ako na nakikita sa iyo, pwedeng nandoon yung point na may mga papasa ka, isusulat ka, dapat mo asikasuhin, o may mga darating na papers and documents, pwedeng ganun, na kailangang i-fix, or pwedeng kung ano mang papers and documents yan sa iba sa inyo. Maaari magkakaroon sa iba sa inyo ng quarrel, questioning sa isang lalaki, no? Sa iba sa inyo. And then also is, may mga small happiness naman ako na nakikita sa iba sa inyo na handun nga lang din yung anxiety talaga. May mga excitement. Ba't kaya yung excitement mo parang, alam mo yung excited ka tapos bilang nagda-downfall yung exciting na nakikita ko sa'yo dito. Hindi ko alam why, no? Yun, ang nakikita ko. Pero may mga ano ka rin, small problem. Talaga. Pwedeng sa family mo, pwedeng sa trabaho mo, pwedeng sa mga ginagawa mo this time, kung saan man yan, pwedeng sa relasyon. May chismosa, may nagchichismis, or pwede rin na makakasagap ka ng chismis. Pwedeng ganun. Yun. No? Tapos, o kaya naman, nakikisaw-saw ka pala, no, sa mga ganun. And makaka-receive ka daw ng text message or messages or communication sa taong malapit sa'yo or maybe sa isang lalaki. Yun. May untrustworthy person na mag-ingat ka. Kasi meron, may tukso. Actually, may tukso, no? Maraming klase ang tukso. Pwedeng tukso sa kaaway, pwedeng tukso sa mga kaibigan o mga pagbili-bili ng kung ano-ano, pwedeng ganun, kung ano man tukso yan. But there's a dark energy ako nakikita. Mag-ingat ka sa mga tao na lilinglangin ka, o mga panglilinglang sitwasyon. Pwede rin kasi, when it comes sa linglang kasi, pwede yung halimbawa may bibiling ka, di ba? Akala mo mura na yun, pero nalinglang ka, mahal din pala yun. Yung mga ganun sitwasyon, no? Kaya ingat-ingat din. Maraming klase kasi in-explain ko lang kasi baka sabihin nyo sa tao lang nangyayari yung panglilinglang. Hindi. Pwedeng nandun din sa mga nasa paligid mo, sa mga na nangyayari sa buhay, kung saang aspeto ng buhay mo yan. May cheating. Ingat ka na lang, no? But there's a cheating. Kung ano mang pag-cheat yan. Tingnan natin, energy mo. Ingat ka kasi may tao dito na mabulaklak o magaling magsalita. Yeah? Baka doon ka malinglang. Energy ni Pisces. Yung pala ikaw to no? Sabay ganun yun. You need to become a privacy. Iba dito may pagka-privacy situation no? Mag-ingat ka rin sa mga seduction, sa mga tao na makapagbibigay sa ng toxicity, mga ganyan. Energy ni Pisces Universe. Yan ba? Ano po yan?
Okay, energy mo. Ang energy na nakikita ko sa'yo dito ngayon, this time, ang nakikita ko sa'yo is nagkakaroon ka ng siguro mga bagong mga pagpaplano this time o siguro yung mga bagay ka na gagawin na umpisahan o nagkakaroon ka ng mga idea to pursue. Pwedeng nandun sa point na yon. Iba sa inyo is may mga bagay na hinihintay. May paghihintay. Ang energy ng iba sa inyo is yun nga, nagkakaroon ng mga strategy, mga bagong strategy man yan, mga bagong pananaw sa kinabukasan or handun yung point na meron ka mga gusto mong gawin na idea or creative idea na you want to make it in reality. Yun na nakita ko na energy ng iba. And also is may mga inaaral ka raw, yung iba dito, may mga inaaral or maybe may mga pinag-aaralan, sinisiyas at inaalam to growth. Pwedeng handun sa point na may mga uumpisahan ka. Nandun din yung pagre-resetting sa iba sa inyo. Magkakaroon ka ng mga pagre-resetting situation, may mga bagay kayo na i-let go sa iba sa inyo o tatapusin sa buhay niyo. Nandun din yung leap of faith or handun yung trust also sa mga bagay o sitwasyon mo this time. May mga pagpaplano rin ako na nakikita. And then also, handun naman yung courage mo. Hindi may lakas ng loob mo. Actually, handun yung point na you starting fresh or handun na point na umaasa ka na may magandang mangyayari sa mga bagay na inuumpisahan mo ngayon o sa mga bagay na ginagawa mo ngayon. May mga foregoing din kasi. Anong parating? May mga bagay ka na iniisip. Parating. Ano po ito? Parating. Okay. Parating sa iyo. Okay, parating sa iyo is may mga bagay ka daw naisip. Actually, may mga gagawin ka talaga. Kumbaga, andito yung point, may mga bagay ka na naiisip. Siguro na yung point na sa iba sa inyo is may mga multitask o multiple priorities ka daw na gagawin. May mga bagay o sitwasyon ka daw na magkakaroon ka ng decision making. No? Sa nakikita ko sa iyo dito, ando yung point din na parang may mga bagay ka na i-correct o itatama o aaksyonan sa iba sa inyo. Parating din sa iyo is makaka-receive ka ng communication, text message, or pag-uusap dito sa within the 8 days, 8 weeks, 8 months. Pwede rin by the 6 or 11, yun na nakikita ko sa'yo dito. Makaka-receive ka daw ng gift. Ganun, makaka-receive ka ng gift, tulong, pagmamahal, or someone is pahihingi ng tulong sa'yo, or ikaw ang bibigay nito ng tulong, gift, pagmamahal. Nandun sa point na yon. Ang nakikita ko rin na parating sa'yo, pag-uusapan ka raw, o pinag-uusapan ka. No? And then also, is magkakaroon ng there's an end of a cycle situation happen to your life o may mga tatapusin ka na siguro. Also, nandun yung point na may mga transformation at saka may mga transition din ako na nakikita sa'yo. May mga mag-open na door para sa'yo. No? Siguro these are opportunities or may mga open door situation na darating talaga sa'yo. Andun yung may paglipat din ako nakikita. Pwedeng someone is maglilipat or may ililipat or malilipat ka ng bahay, trabaho, place, relasyon, or may tao na who's connected sa'yo na lilipat. May paglipat kasi ako nakita. Kung ano man yung paglipat na yan. No? Sa nakikita ko sa'yo dito, magkakaroon din ng may tao na maaaring aayain ka niya 2 to 3 to 4 person. Siguro nandun sa point na yan. No? Maaaring mag-chill-chill kayo, magkakaroon ng mga collaboration, baka lalabas kayo, iinom, kakain kayo, ganyan. Sa iba sa inyo, or itong mga tao na to, or itong tao na to is magbibigay talaga sa'yo ng suporta at pagmamahal.
pwedeng nandun sa point na iyon. Parating sa'yo, so may pagtahak ng bagong direksyon. Ibig sabihin, may mga opportunities na darating sa'yo na maaring itatry mo to, no? May mga new path situation kasi, tulad ng sabi ko na nagbubukas. Yun. May instant opportunities ko, Diba sa inyo, nagsisave talaga kayo ng money, pero may hingi ng tulong, no? Bakit nagkakaroon ka ng frustration? May frustration ka talaga. May papers and documents din ako nakikita sa'yo. Naasikasuhin mo. Talaga. Kanina pa siya lumalabas. Sabi sa inyo is may mga biglaang magaganap o mangyayari. May lalaki makikipag-communicate sa'yo. Pwede makikipag-communicate either trabaho mo to or may mga connection ang pera. Ganyan. May mga biglaang magaganap sa'yo, Yung iba dito, may mga i-evaluate daw kayo Parang may mga sitwasyon ka na naiisip na gusto na ini-evaluate mo or kaya nandun yung point na nagiging, may mga bagay o sitwasyon na nagiging back and forth ka na naiisip o ina-action na nandun sa point na yun. Anong dapat iwasan ni Pisces? Dapat iwasan. Okay, dapat mong iwasan, Pisces. Siyempre, yung mapanghinaan ka ng loob. Yung ma-burnout ka, ma-drain ka, ganyan. Yung mga sitwasyon na hindi mo dapat solusyonan mo. Maiwasan mong malito o ma-disconnect ka sa mga bagay o sitwasyon na idea o yung something creation mo sa buhay mo. I-force mo yun. Siyempre, iwasan mo rin na hindi ka magkaroon ng mga, kung may mga bagay o sitwasyon na kailangang baguhin, o hinahanapan mo ng clarity, gawin mo yun, be idealism, o yung mga sitwasyon na, kumbaga, i-renew mo lang din daw yung paniniwala mo, ganun. Planuhin mo daw maigi. Iwasan mo magkaroon ka ng takot o kaba sa sitwasyon na gusto mong gawin. O ando yung point na kung pwede naman ngayon, bakit bukas pa, ganyan. Huwag kang iwasan mo magka-self-doubt sa sarili mo o malito sa mga bagay-bagay. Tsaka to give up, syempre, no? Yan. Yung to give up the situation or yung mag-quit sa isang sitwasyon na if ever na pwede pa naman, kailangan pa naman, magagawan pa naman, diba? Why not? Yun gawin. Huwag mong, kung may mga bagay na kailangan mong ipaglaban o panindigan, it's good. Mas good yun to success, no? Sa iba sa inyo dito. Siyempre, iwasan mo rin na hindi mo rin protektahan yung sarili mo. Or kung nasa tama ka, minsan depensahan mo rin yung sarili mo. Diba? Yung mga stressful, depression, ma-hopeless ka, iwasan mo rin yun. Yung ma-let down ka ng mga sitwasyon na nasa paligid mo o kung sino man sila o ano man yan, iwasan mo rin yun. Love, kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya. Bakit po ganito yung love niya? When it comes sa love, iba dito magulang to. Or a part of the family. Iba dito magulang, a part of the family, ganyan. Okay, kung kayo is single. Kung kayo is single is may tao na mas matanda sa'yo, hindi ko alam kung nakakausap mo na siya or makakausap mo siya. Pwedeng iba dito nakakausap mo na to. Or pwedeng iba sa inyo is makakausap or magkakausap kayo nitong tao na to. Mas matanda to sa'yo. Yun ang nakikita ko sa kanya. And then also, kung kayo naman is nagkahiwalay. Oo, nando kasi yung, naging player kasi yung isa, no? Nando yung point na yon. Pero isa kasi sa inyo is still waiting at nando yung sinasabi niya na unfinished itong sitwasyon na ito.
You give your support when it comes in this connection na doon din naman alam mo alam mo yung hardship na nangyari sa inyong dalawa kasi, yun nga, kasi nga, hindi naman natin maaalis yun kasi you value this person. Sa nakita ko dito, you put effort talaga, nag-focus ka dito sa sitwasyon na ito, yun nga lang, nagkaroon talaga ng pagsisinungaling. Pero isa sa inyo is gusto pa rin ng renewal o nahado yung point na naghihintay pa rin siya ng renewal. Kumbaga nandun siya sa point na stuck or na-trap itong tao na ito, no? Maybe ikaw ito or siya. Yung isa sa inyo is nagkakaroon ng pag-evaluate sa sitwasyon. Naghihintay siya, hindi ko lang alam bakit siya naghihintay, pero nandun yung point na either naghihintay siya ng tamang panahon, tamang pagkakataon, tamang oras, pwedeng nandun sa point na yun, hindi yung paghihintay. Kung kayo naman is in relationship na walang third party connection, no? May mga pinagdadaanan kayo na frustration o painful in this connection. You give your support naman, nandun lang talaga yung pain or sadness na nararamdaman mo. Siguro pwede rin kasi na may mga problema kayo related sa trabaho, ikaw or siya, or sa pera, narinahando yung point na gano'n, may mga pinagdadaanan gano'n. You value this person din naman. Yun nga lang, isa sa inyo talaga is pwedeng masyadong emotional o nahando yung point na pwede rin kasi na LDR kayo, kaya minsan hindi rin kayo nagkakaroon ng same time, pwedeng gano'n, o kaya is may mga pwedeng night shift ang isa, pwedeng nandun sa point na yun. Yun ang nakikita ko dito sa inyo. Pero bakit kaya ganun, ano? May isa sa inyo, ikaw or siya, parang nandun sa point, merong unfinished business eh. Hindi ko alam in what way, kung saan, pero may unfinished business ang isa sa inyo. Kung kayo naman may third party, oo, player eh, no? Player. Player yung tao. Isa sa inyo is player. Kumbaga nandun siya sa point na but is your choice ha, Pisces ha. Andun yung point kasi na player yung isa, kumbaga sabi nga niya kung gusto mo naman ako, but hindi ka lang sumunod, nandun sa point na yon. Minsan hindi talaga kayo nagkakaintindihan o hindi mo talaga siya maintindihan kasi nga, yun nga, isa na rin kasi yun sa point na pwede rin kasi na kailangan talagang sundin mo siya, or baka naman magkaiba rin kayo ng lugar or magkaiba talaga kayo ng age sa iba, di ba? Pwedeng nandun sa point na yun. O may mga distraction when it comes in this connection. Pwedeng may third party talaga. Or nandun yung point na nagkakaroon ng mga distraction sa paligid mo o sa paligid niya. Pwedeng nandun sa point na yun. Ako nakikita dito. Isa kasi dito is, hindi ko alam kung immature ba siya or they feeling young or nandun lang talaga yung pagiging confident, no, when it comes sa sarili niya. Yun na nakikita ko dito. Pero alam niyo na gagawin niyo dyan kung may third party, di ba? Tingnan natin your money, Pisces. Money ni Pisces. Okay, when it comes sa money mo, pagdating sa money mo is nagkakaroon na, kumaga may mga bagay na nagiging clear, no, sa buhay mo ngayon this time. Teka lang, ayusin ko pa ako. Pagdating sa money mo is nagkakaroon naman ng recovery, ganyan, nagkakaroon ng mga healing situation, na doon yung point na in the past, siguro hindi naging maganda yung sitwasyon mo, sa trabaho mo man yan, o sa pera man yan. And this time, you're getting over the worst of the situation. Kumbaga, na-release mo na rin yung mga pain, o pwedeng kung nagkaroon ka ng pagkakautang, pwedeng ganun. Mas okay na ngayon, nagkakaroon ka na ng resetting, nandun ka na sa point, may mga bahay ka na ginagawa. This time, sa buhay mo na umaasa ka na magiging maganda yung outcome nun. Yun na nakikita ko sa'yo dito. May mga bagay ka na minumove forward naman din this time. Nandun yung pag-progress talaga at action mo, no, sa nakikita ko dito sa'yo. Kaya magkakaroon talaga ng recovery o nandun na yung point na magiging okay na this time yung pera mo. May mga bagay din na pag-aaral ako na nakikita sa'yo o nandun yung point na pinag-iisipan mo talaga
yung mga bagay na pag kung ano yung dapat gastusin, ito ba, ganyan ba. It's more on new situation ako na nakikita sa iyo this time. Yun. It's good sa nakita ko dito sa iyo. Pero mag-ingat ka pa rin sa nakita ko dito pagdating sa pera. Kasi may mga pagdadaanan ka na ikaka-frustrate mo. Connected ang trabaho at pera. Kasi handun yung, parang may mga point na hindi ko alam kung tinatamad ka ba o may mga minsan gagawin, minsan hindi, gagawin, hindi. Or pwede rin na napanghinaan ka ng loob, pwede na doon sa point na yun. Diba? Yun na nakikita ko dito sa'yo. Someone's hiding. May tao na nag-hide ng something. May tao rin na nagmamatsyag. Maybe ikaw nagmamatsyag ka or someone is nagmamatsyag. May pagmamatsyag. Advice. Okay, when it comes sa advice, try to control and balance any situation in your life. Tatandaan mo daw palagi na kailangan mo mag-focus sa sarili mo. To structure, to rebuilding, ganun ang sinasabi ito. Kung may mga bagay na kailangan ng adjustment, kailangan ng renewal, o kaya is i-transform, gawin mo. Why not, diba? Kumbaga, you need to start a new beginning into your life then. Sa nakita ko sa'yo dito, kumbaga, end something and begin something. Yan. May mga opportunity naman na dumarating sa iyo no? Kaya mag-focus ka doon sa nakikita ko sa ito dito. And also is sinasabi rin dito na whatever holding you back sa nakaraan is you need to let it go and leaving behind. You need to accept all the lesson you learn from the past and then moving forward. Mas more ka daw maging more on wiser and stronger this time para mas malakasan mo pa yung mga obstacle na darating pa more sa buhay mo, no? Yun. Kumbaga pinapalakas ka lang din naman ni universe this time para sa mga susunod na darating na mga pagsubok sa buhay mo, mas kaya mo na at hindi ka na mababothered kasi alam mo na how to resolve it. Diba na? Doon na sa point na yun. Yun, hindi naman niya sinasabi magmadali ka. But still, nandun yung point na beginning happen into your life. So, nakikita ko sa iyo dito. Magiging busy ata yung iba dito, no? Kung may mga bagay na kailangan mo talaga evaluate, why not? Evaluate it, no? Ang sinasabi dito. Yun na nakikita ko dito. And kailangan din ng harmony and you need to finding balance sa any situation into your life. Don't be jungling, ang sinasabi rin dito. Arigatou namaste, God bless.